So etong pagbagsak ng piso, mga palangga, ay patunay na itong gobyernong ito ay wala sa ayos. Ibig sabihin, hindi siya patungo sa progresibong bukas na sinasabi niyang julol siya. Uniteam. Okay? I-revive niya, mag-uniteam sila, mag-unite sila sa patuloy na pagnanakaw. Yan ang katotohanan. Imbis na solusyonan nila ang mga problema, magdedepensa sila ng lalong baluktot na mga depensa. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yan yung paglustay nila ng pera na wala silang pakialam, makapal ang mukha. According to Doc Lorraine speech, na napapaligiran sila ng kahirapan dyan sa Maynila. You know, ang mga slums area, squatters area, ay patuloy silang lumulustay. So etong pagbagsak ng piso, mga palangga, ay patunay na itong gobyernong ito ay wala sa ayos. Ibig sabihin, hindi siya patungo sa progresibong bukas na sinasabi niyang julol siya. Okay? So yan ang katotohanan, mga kababayan. Pero bago natin ituloy-tuloy itong ating ano bang title natin? Okay, si Bangag Jr. ang dahilan kung bakit may isog. You know, nabanggit yan ni Mayor Baste kagabi. Pero let's punta tayo dyan mamaya. So mga kababayan, nakita nyo naman na itong si Bangag at ang kanyang pinsan na inuubos ang pera ninyo araw-araw, segundo inuubos ang pera ninyo. Kaya sabi ko nga, kung kayo ay patuloy na hindi iimik, di i-enjoy nyo ang paglustay nila ng pera. Di ba nung nakaraan ay nagdakdak itong last month ay nagsanib puwersa itong nag-unitives. Okay, ito yung tunay na unitives, itong Lakas CMD at ang Partido Federal. Okay? Magbubuo sila i-revive daw nila yung unit team. Yun ang sabi ng mga magnanakaw. So mga kababayan, i-revive niya yung unit team. Wala namang unit team. Okay? I-revive niya, mag-unit team sila, mag-unite sila sa patuloy na pagnanakaw. Yan ang katotohanan, mga palangga. So, sabi ni Kuting, alright, ang sabi ni Kuting dito? Alright. Sabi niya, kagaya ng ating ginagawa sa nakaraang halalan, bubuuin uli natin at i-formalize ulit natin ang unity para naman kapag humarap tayo sa kinabukasan ay nalalaman natin na tayo ay sabay-sabay na nagtutulungan, sabay-sabay na magkabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas. Jutang Ginemis talaga ito. Napakasinungaling talaga itong Bangag na to. Pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. So, ibig sabihin mga kababayan, talagang binudol kayo, tayong lahat ng bonggang-bongga dahil sa kanyang kasinungalingan na inconsistent. Ito po ay nagpapatunay na pinangakuan kayo sa pagbangon sa unit team, yung pala, unit team ng kanilang pamilya, ng kanyang mga cronies, ng kanilang mga kabit, kanilang mga anak, lahat na silang mga hinayupak nila. Unit team ng mga sindikato, unit team ng mga smuggler, katulad ni Michael Mann, ni Martin Araneta, mga pamilya nila, yan ang unit team na ipinatupad sa inyo o na ginawa niya. So ngayon, magbubuo naman siya ng unit team. So, ibig sabihin, talagang ito'y ginago kayo. Niloko kayo dahil, mga kababayan, walang consistency at contradictory lahat ang mga sinasabi niyang para siya sa progresibong bukas. Alam niyo, makikita niyo naman yung sinungaling eh. Ano ba yung mga karakteristik ng pagsisinungaling? Iba-iba sinasabi. Pag tinatanong mo kung siya ay nagpupulburon, tatawa-tawa. 'Di ba? Kung 'di ba, remember that yung unang maisog na sinabi ni Pangulong Duterte na kung siya ba ay nagpupulburon dahil nabanggit ni Pangulong Duterte, ang sagot niya ay nagfentanyl ka rin eh. O siya ganon, 'di ba? So iniiwasan niya, ina-avoid niya yung mga importanteng bagay na kailangan ninyong malaman and
Number 3, okay, sa pinapakita ni Kuting sa inyo ay yung pagiging defensive. Okay? Imbis na solusyonan nila ang mga problema, magdidepensa sila ng lalong baluktot na mga depensa. Di ba? Kapag kinall out natin sila, ang depensa nila ay troll, bots, okay, digital firm, magbabayad sila ng multi-million, baka billions pa to counter us sa ating mga hinaing. Imbis na solusyonan niya yung problema, mga kababayan, ang gagawin nila, magbabayad sila ng trolls para magpahasik ng kasinungalingan, idepensa ang kanilang kababuyan, katulad na lamang ng pag-aagaw ni Lisa Tanas ng alak na sinasabi niya na mayroon siyang 10-minute conversation with Escudero, which is wala naman, na huling-huli sa camera na hindi bumubuka ang kanyang junganga. Yung memorandum nila na para kabisaduhin ninyo itong Jutang Genemes na him-him ng mga bangag. O, di ba? Hindi nila isinasabuhay, hindi pamilya na, ni isa ng pamilya na walang man lang nagkabisan yan at ini-impose sa inyo. Tapos si Lisa Tanas, Lisa As, sway-sway. Na akala mo, parang kinakalay kayong kanyang kipay during that araw ng kalayaan ng mga taksil. Di ba? Doon pa lang makikita mo sa body language nito na mga wala talagang nasa tamang kaisipan, kundi ang kanilang kaisipan kung paano kamkamin ang inyong pera, ang kaban ng bayan. At wala silang pakialam kahit kinu-call out na natin sila, libo-libo o milyong-milyong maisog na ang sumisigaw ng kailangan maging accountable si Marcos Jr. sa pinaggagawa niya sa inyo, lalo na sa agricultural smuggling na binanggit yan din ni Attorney Trixie Angeles. Okay? Dun sa kanyang speech, nakawawa ang mga mamimili at mga farmers dahil ang kumikita ay yung mga middleman or ang traders o yung mga importers. Kung nakinig kayo, binanggit na yan doon na bibilhin ng mura sa farmers, ibibenta ng, let's say, bibili ng 10 piso sa farmers, tapos ibibenta sa atin, sa mamimili ng 1,000. Pero pala, ang bili lang ng traders, which is kasabwat ng gobyerno ay, let's say, sabihin na natin, 10 nila binili. Tama. 10 piso binili, 1,000 binenta. Ang layo, di ba? So, ang 990 sa kanila, paghahatiin ng bangag na gobyerno at ang mga kasabwat nila. So, talo ang mamamayang Pilipino. Ang kumikita, yung may connect sa gobyerno, yung mga kasabwat nila. Kaya, interesting yung mga speech doon kagabi. So, dito natin makikita, mga kababayan, na itong talagang kuting na ito ay walang pakialam sa inyo. Walang pakialam at wala siyang, ungrateful kay Inday Sara. Ungrateful sa mga Duterte na pinalibing ang kanyang ama, na sa kabila ng ayaw, mga dilawan na gustong ipahukay ang kanyang ama, katulad ni Kiko Matching, di ba? Gustong ipahukay ang kanyang ama at pinagtanggol natin yon, pero ngayon magkakampi na ang mga Hudas. At baka magsanib puwersa pa sila sa 2025 election at yan ang pakatandaan ninyo. Kung sinyot ninyo sa inodoro ang mga Hudas nung nakaraan, kaya nyo rin silang i-shoot sa 2025. Huwag na natin paabutin si Kuting sa kanyang sona, mga palangga. Kasi kailangan nyo ngang humakbang ng maisog dahil itong mga walang hiyang ito ay walang utang na loob, hindi lang kay Sara, kundi sa taong bayan na bumoto sa kanya, na umiyak ang mga magsasaka, mga ngisda na nandoon sa maisog. Okay? Yun, yung mga aitas na pinamumunuan ni Oscar Rivera, okay, na sinasabi doon na nung panahon ni Pangulong Duterte ay talagang nabibigyan sila ng pansin, itinor pa siya nung pumunta siya sa PICC or sa Malacanang siguro din, pumunta siya sa kay Pangulong Duterte. So, ibang-iba na pinahalagan ayon sa kanilang tribal leader na si Mr. Oscar Rivera, na kahit sila daw ay, ang tingin nila ay maliliit silang tao, ay binigyan sila ng importansya.
Hindi katulad ni Kuting, napaka-ungrateful sa taong bayan. Nasabi nga nito na mga umaten doon, mga mangingisda at ito mga magsasaka, ay ibinoto nila si Marcos Jr. Na sa kadahilanan na umasa sila na iangat yung kanilang buhay. Pero walang pakialam itong bangag na ito sa pamamagitan ng walang utang na loob sa mamamayang Pilipino, wala silang pagmamahal sa mamamayang Pilipino sa lahat dahil inuubos at binababoy nila kayo at harap-harapan na patuloy na kasinungalingan. Kaya